Magandang buhay! Welcome to Starling Channel. Kumusta ang lahat? Sa videong ito ay share ko sa inyo guys yung mga ilang kaganapan dito sa aking munting sari-sari store. Ayan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Pakilike na rin ang videong ito. Sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pa mga videos. I-timelapse na lang natin guys kasi medyo mahaba itong aking ginagawa na naman. Ayan, yung pinamili ko kagabi ay ngayon ko ipagpapatuloy yung pagdi-display. Kasi kagabi inuna natin yung mga shampoo, sabon, yun yung mga una natin din-display kasama yung mga alak. So ngayong umaga ay di-display naman natin yung mga chicheria, biscuits at saka mga candy. Alam nyo, pagdating sa pagninegosyo, especially yung pagsasari-sari store, ay hindi pare-parehas talaga yung kinikita sa araw-araw. May araw kasing malakas at may araw din naman na matumal. Pero para makasurvive at siguradong mapapalago natin ang ating tindahan, ay kailangan meron tayo tinatawag na quota. Ito yung halaga or dami ng halagang dapat mabenta sa isang araw para maiprovide ng tindahan or maiprovide ng kita ng tindahan yung ating mga expenses. Tulad dito sa aking tindahan, kailangan si tindahan ang magpo-provide ng pambayad namin ng ay mga bills tulad ng kuryente, tubig, internet, at saka iba pang miscellaneous fee namin. Kaya importante kahit anong panahon ay dapat umaabot tayo sa itinakda nating kota na dapat kitain or bentahin ng ating tindahan sa buong maghapon. Sa isang sari-sari store ay unlimited naman yung kita. Ngayon, syempre dumarating tayo sa panahon na tagtumal, meron din naman taglakas at meron din namang sakto lang. Hindi ako expert pero ito i-share ko sa inyo, especially dun sa mga baguhan nating kapwa merong sari-sari store. Syempre, yung tagtumal, yan ang mas dapat nating paghandaan. So ayan, pagka tagtumal guys, pag medyo napapansin ko matumal sa aking tindahan, ang ginagawa ko, medyo nag-aayos-ayos tayo ng mga paninda, hindi ko iniiwanan yung aking tindahan. Mas maganda, ikaw mismo na may-ari yung magbantay ng iyong tindahan para mas alam mo kung ano yung hinahanap ni customer, kung ano yung dapat mo pang itinda, ano pang dapat mong idagdag sa iyong tindahan. At syempre, pag ikaw mismo yung may-ari, alam mo kung paano mo ayusin yung iyong mga paninda, kung saan dapat ilagay para mas ma-attract yung mga mamimili. Kaya minsan, kahit marami akong ginagawa sa loob ng bahay namin, syempre, tenderang nanay tayo, meron tayong mga tungkulin sa ating pamilya, sa loob ng ating bahay, ay ipinagpapaliban ko muna yun guys. Inilalagay ko muna sa ibang oras na medyo nakapag-ayos-ayos na ako at sa tingin ko ay medyo okay na rin yung aking benta. Sa ganitong maliit na sari-sari store ay maliit lang din naman guys yung aking kota dito. So ayun ang kagandahan ng merong sari-sari store, may ganitong tindahan, bukod sa may libangan na ay kumikita pa kahit nasa bahay lang. At kayang-kayang pagsabayin yung pagtatrabaho at saka pag-aalaga para sa pamilya. At dahil nga hindi maiwasan yung tumal at dumarating talaga yon sa ating pagtitinda, so wag tayong masyadong panghinaan ng loob. Laban lang. Isipin natin sa susunod na araw, bukas, ay pwede tayo makabawi sa ating kita. Alam nyo ba, maganda rin yung Osyosera. Kasi pagka nalaman mo na anong mayroon doon, bakit parang nagkakagulo sila doon, bakit parang maingay, bakit parang maraming tao. So syempre sa pag-osyoso mo, malalaman mo kung anong mayroon at mapaghahandaan mo kung ano yung pwede mong itinda. Halimbawa, tulad ngayon, panahon ng eleksyon. Di ba? Meron dito sa dulo namin na naglagay ng kupol. Sabi ko, para saan yan? May pamiting mamaya si Kagawad. Di ba? Ngayon pa lang, pwede mong paghandaan. Mamili ka na ng mga pwedeng idagdag na paninda na pwedeng bilhin nila. Especially yung mga mineral water, yung mga soft drinks, ayan. Di ba? Mapaghahandaan mo at ang laki ng chance na madagdagan yung iyong kita. At kung nakaranas ka man ng tumal, ito na yung chance na makabawi ka sa iyong benta. Nakakatulong din yung pagiging friendly para madagdagan yung kita mo at madagdagan rin yung iyong suki. Pero dapat yung pagiging friendly mo ay sakto lang.
para hindi ka utangan ng utangan at hindi dumating sa puntong hindi ka na mabayaran. At pag malakas naman yung bentahan, lumalampas tayo sa kota, ganito naman yung ginagawa ko guys. So, yung kinikita ko ay hindi ko guys iniipon. Yun ay idinadagdag ko sa pambili ng aking mga paninda. Kasi ang katwiran ko, pagka itinabi ko yung pera ay hindi siya tutubo. Kahit na ilagay pa natin yan sa bangko or sa mga co-op ay tutubo pero ang liit na halaga. Mas tutubo yan pagka inilagay sa tindahan at mas malaki pa yung kikitain. Kaya mas maganda pagka meron kayong extra pera, huwag nyong itabi, kundi ibili nyo na mga paninda ng stocks ng inyong mga paninda sa inyong tindahan. I-share ko na rin sa inyo guys yung aking pinagawang bubong, extension para doon sa bubong namin sa harapan ng tindahan. Dahil pagka umuulan ay umaanggi. Hindi naman totally nababasa dito sa loob ng tindahan, kaya lang si customer ang nababasa pagka umuulan. After na maghapong pagtitinda, ito naman yung ganap ko guys. Every 8 PM ay nag-live tayo sa TikTok. Kaya yan guys, paki-follow nyo ako sa aking TikTok account, Starling0251. Ayan yung aking binebentang wool blanket. Napaka-trendy niyan. Napakaganda. Double layer na. Ayan. Ayan, paki-follow ako guys sa Starling0251 at pakipasyalan nyo ako every 8 PM. So, ayun na nga. Hanggang dito na lang guys. Ayan. Importante talaga na umabot tayo sa ating kota or merong kota ang ating tindahan pagdating sa sales sa araw-araw. Dahil sa ating mga expenses at iba pang mga pinagkakagastusan para sa pag-unlad, tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating sari-sari store o kung ano mang negosyo yan. Again, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe, pakilike na rin ang video ito, sama mo na rin yung bell all para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Thank you for watching. God bless us all, and always remember, commit your work to the Lord and He will crown your effort with success. Thank you. Keep safe everyone.